Nakaboto na po kanina sina Vice President Sara at kapatid niyang si Paulo Pulong Duterte. Ang kanilang baluarte susubukang basagin ng mga Nograles. At live mula sa Davao City, magbabalita si Bril Montalvo para sa Bilang Pilipino 2025. Bril, anong update dyan sa Davao? Nakaboto na ba ang mga Nograles? Andre, nandito tayo ngayon sa Teodoro Palmahil Elementary School sa Davao City kung saan boboto ang magkapatid na Carlo at Migs Nograles para sa Bilang Pilipino 2025. Kakatapos lang ng bumoto ni Atty. Carlo Nograles na tumatakbo bilang alkalde ng lungsod. Makakalaban naman niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa The Hague. Kakatapos lang ding bumoto ni PBA Party List Congresswoman Migs Nograles na tatakbong kongresista sa unang distrito ng lungsod. Makakalaban ni Migs si re-electionist Congressman Paulo Duterte. Nakaboto na din kaninang umaga sa Catalunan Grande Elementary School si Congressman Pulong. Maging ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte ay nakaboto na rin kaninang umaga sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Andre, anumang oras ngayong araw ay nakatakda ding bumoto si Davao City Mayor Baste Duterte na tumatakbo ngayong bilang vice-alkalde ng lungsod. Magtatapos ang butuhan dito sa mga presinto or polling precinct ng lungsod mamayang alas 7 ng gabi. Mula sa Davao City, ako si Bril Montalvo, Bilang Pilipino, bayan ang ipanalo. Si Jess ito, kanina nakapanayam na kita kaninang umaga, pero ngayon gusto kong malaman mas marami na tayong kapatid dyan sa mga polling precinct sa Davao. Nakausap mo na ba sila? Handa ba sila kung sakasakaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang manalo? Handa ba sila na isang absent mayor ang magsisilbi sa kanilang lungsod? At the same time, nakaapekto ba sa pananaw nila sa kay Paulo Duterte itong nag-viral na CCTV video ni Pulong? Jess, alam mo, intense talaga ang politika dito sa Davao City makalipas ang 15 taon. Kasi nga, muling maglalaban sa politika dito sa lungsod, ito nga pamilya Nograles at pamilya Duterte. At kanina nga may nakausap tayo ng mga voters sa iba't ibang polling precinct dito nga sa lungsod at may mga kanya-kanya silang manok, may mga team Nograles, may mga team Duterte at dito din sa lungsod ay may kanya-kanyang mga baluarte. Ang dalawang pamilya, ito nga pamilya Duterte at pamilya Nograles, may kanya-kanya silang mga barangay na sumusuporta sa kanila sa 182 na mga barangay dito sa lungsod. At ang sentimento naman nila, if ever na manalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa The Hague, ay wala silang problema doon. Kasi nga simulat sa poll ay sabi ng mga botante na nakausap natin ay may talaga sila, may trust talaga sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamahala dito sa Davao City. Jess? Abril, si Nikito, nakakapanaya mo ba si former CSC Commissioner Carlo Nograles before, kanina? Kasi siyempre iba ang hatak ng Duterte sa Davao, baluarte nila yan. Ultimo yung upuan na pinagbobotohan nila, pinapapirmahan pa sa kanila. At nagiging, parang binibisita pa para tignan ng mga tao. Kumusta naman si Sir Carlo Nograles? Yes, tama ka nga dyan, Nikki, kanina lang ay natapos ang pagboto ni Carlo Nograles dito nga sa Teodoro Palmahil Elementary School at nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-interview siya. At sabi niya na handa siya sa anumang magiging resulta mamaya or bukas sa 2025 bilang Pilipino, kung matatalo ba siya, kung mananalo ba siya. Ang importante umano na dapat tutulungan talaga ang mga mahihirap na Pilipino, especially mga mahihirap na mga Davaoenyo. At natanong din natin kanina si Atty. Carlo Nograles na kung ano ang mensahe niya sa kanyang katunggali at kanyang former boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang sabi
sinabi niya na binigyan umano niya ng choices ang mga Davaoenyo sa pagpili. Kasi nga, for the longest time, wala talagang ibang mapili umano dito sa Davao City sa politika, kundi mga Duterte. So sa ngayong bilang Pilipino 2025, bibigyan ng Team Nograles ng choices ang mga Davaoenyo kung sino ang kanilang iboboto, iloloklok dito sa mga lokal na posisyon ng lungsod at tanggap yun ni Carlo Nograles kung anuman ang magiging resulta. Nikki. Sa kanila na kung gusto nilang magbago ang kalakaran dyan. No? Maraming salamat, Bril Montalvo.